Pagpapatuloy mula sa nakaraang episode, hindi talaga nag-atubili si Zuo Fan na gamitin ang kanyang walang laman na kamay upang labanan ang One Sword Traversing the Heavens ni Xiao Yunshan. Ang naging resulta ay isang nakakayanig mundong pagsabog, at ang nakakabahala ay nangyari ito sa mismong teritoryo ng Heaven Sect, na nagdulot sa sekta na dumanas ng isang medyo hindi patas na pagkawasak. Sa itaas, ang matanda at ang binata ay masigasig pa ring naglalaban. Ngunit bigla, ang One Sword Traversing the Heavens ay tuluyang nagkadurog-durog. Mabilis na muling pinalapit ni Zuo Fan ang distansya kay Xiao Yunshan. Nagpatuloy ang matanda sa paggamit ng kanyang lumang taktika upang gumanti ng atake. Ngunit sorpresa, sa pagkakataong ito, si Zuo Fan ay agad na nawasak. Dahil dito, labis na naguluhan at napanak si Xiao Yunshan. Sa isip ni Xiao Yunshan, patuloy na lumitaw ang 10,000 katanungan. Bakit ganoon? Madali niya sana itong naiwasan, kaya paano ito nangyari? Si Ren Xiaoyun, na nahihirapang suportahan ang kanyang sugatang katawan, ay tumingin kay Xiao Yunshan mula sa malayo na may seryosong ekspresyon, pagkatapos ay yumukod ng malalim upang ipahayag ang kanyang pasasalamat, sumisigaw. Napakalakas talaga ng High Venerable. Sa pagkakataong ito, pumarito kayo upang lipulin ang mananakop ng ating sekta. Mangyaring tanggapin ang isang yukod mula sa sect leader na ito at sa mga elder. Ang iba naman ay mabilis ding yumukod na may hitsura ng paghanga. Si Xiao Yunshan, na nawawalan na ng pasensya, ay ikinaway ang kanyang kamay. Nakaramdam siya ng bahagyang pagkairita, dahil nakaramdam siya ng isang bagay na lubhang kakatwa dito mula simula hanggang wakas. Bago pa niya ito lubusang maisip, isang matalim na tunog ng pag-swash ang biglang umalingaw-ngaw sa kanyang likuran. Isang nakakapanghilakbot na killing intent ang bumaon sa kanyang puso at baga, na nagpagulat sa kanya. Mabilis niyang nilingan ang kanyang ulo upang tumingin sa likod, at nakita lamang ang isang kulay itim na dulo na umaatake sa kanya. Dahil walang oras upang magpasya sa susunod na gagawin, katutubong itinaas ni Xiao Yunshan ang dalawang daliri, pinakilos ang Yuan Qi ng kanyang buong katawan, at sumugod pasulong. PFFT. Isang tilamsik ng dugo ang kumislap, at dalawang dulo ng daliri ang agad na lumipad sa mismong harap ng mga mata ni Xiao Yunshan. Kasabay nito ang masamang ekspresyon ni Zuo Fan. Ngumisi siya at nagsabi, Xiao Yunshan, mag-relax ka lang. Agad-agad pagkatapos nun, ikinaway ng binata ang kanyang espada, mapagpasyang at malamig na hinati si Xiao Yunshan sa dalawa. Dahil tuluyang nabigla, hindi nakaiwas sa tamang oras si Xiao Yunshan at tinanggap ang buong lakas ng hiwa, na nagdulot sa kanya na patuloy na samuka ng dugo. Agad pagkatapos nun, tumalsik ang sariwang dugo, na nagkulay pula sa buong paligid. Bahagyang nangunot ang mga kilay ni Xiao Yunshan. Bigla, nakaramdam siya ng matalim na sakit sa kanyang tiyan, at hindi mapigil ang tumingin sa ibaba, na pinaliliit ang kanyang mga mata sa isang iglap bago nagpakawala ng isang walang magawang buntong hininga. Dahil sa ngayon, tulad ng mga soul harmonization expert na yon, ang kanyang katawan ay nahati na sa dalawang bahagi, kung saan ang maitim na espadang yon ay nakatagos ng diretso sa kanyang tiyan, na tuluyang nagpira-piraso sa kanyang kaluluwa at katawan. Bahagyang nangatal ang mga mata ni Xiao Yunshan. Umaagos ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mukha habang mahina siyang sumisigaw. Ito ang banal na sandata ng Double Dragon Manor, ang Heaven Throwing Sword. Matagal na tinitigan ni Zuo Fan ang kanyang mukha, pagkatapos ay tumango at sumagot. Nasa gilid ka na ng kamatayan, ngunit nagmamalasakit ka pa rin sa sandatang pumatay sa iyo. Isang hitsura ng kalungkutan ang lumitaw sa mga mata ni Xiao Yunshan. Hindi niya mapigil ang matawa ng mahina na nagsasabing, Haha, syempre naman, ang aking nawalang Heaven Traversing Sword Art ay natanto lamang sa pamamagitan ng pag-aaruga ng Double Dragon Manor. Ang pagkakataon ay nakasalalay sa pagdama sa banal na sandatang ito upang sipsipin ang sword chi nito, kaya hinding-hindi ko mapagkakamalan ang sword chi nito, kahit na ang kasalukuyang hitsura nito ay tila hindi na katulad ng dati. Ang aking galaw ay garantisadong haarang sa anumang sandata sa mundo, maliban sa banal na sandatang ito.
Matamang tinitigan siya ni Zuo Fan. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, malamig niyang sinabi, "Sa totoo lang, ang iyong lakas at estado ng pag-iisip ay napakataas. Kung hindi ako gumamit ng trick, magiging napakahirara sa akin na harapin ka. Hindi ka isang ordinaryong soul harmonization expert, at hindi ko sana gustong patayin ka. Ngunit sa kasamaang palad, ikaw ang kalasag ng Heaven Sect, at ang iyong mga kamay ay nabahira na ng dugo ng aking master noon. Kung hindi kita papatayin, magiging maaira-ara sa akin na lampasan ang hadlang na ito." Ang sulok ng bibig ni Xiao Yunshan ay gumuhit sa isang bahagyang ngiti. Mahina niyang sinabi, "Haha, nga naman, naiintindihan ko rin ito ng lubos. Noong una, bilang disipulo ng matandang yon, hindi ko dapat ginalaw kahit isang hibla ng buhok sa iyong ulo. Sa kasamaang palad, ang iyong kapangyarihan ay masyadong salungat sa aking sekta. Kung hindi ka namin pinatay, natatakot ako na magiging isang malaking sakuna ka para sa sekta sa hinaharap. Pareho tayong may dahilan para patayin ng isa't isa, ngunit sa huli, ikaw lang ang nanalo at ang matandang ito ang natalo. Iyon lang yun. Gayunpaman, nais malaman ng matandang ito kung ano talaga ang nangyari." Nang makitang unti-unting humihina ang kanyang hininga, sumagot si Zuo Fan. "Marami akong natatanging kakayahan. Una sa lahat ay ang pagbubukas ng void, at ikalawa ay ang paglikha ng mga ilusyon. Sa sandaling sumaksak ang iyong espada pasulong, mabilis akong nagtago sa espasyong ginawa ko. Ang na-neutralize na sword chi ay isa lamang ilusyon na pansamantala kong ginawa. Nang maguluhan ka at nagbaba ng bantay, sinamantala ko ang pagkakataon upang patayin ka. Kaya pala ganoon. Isipin mong may isang tao na may ganoong banal na kakayahan sa mundong ito." Marahas na nangatal ang mga talukap ng mata ni Xiao Yunshan. Ang kanyang mukha ay walang kasing putla, ngunit mukhang mas masigla siya kaysa kanina. Habang nakatitig kay Zuo Fan sa matinding pagkamangha, nagpatuloy siya. Ang ganitong uri ng natatanging pangwakas na teknik ay hindi pa kailanman lumitaw sa kanlurang lupain. Natatakot ako na sa buong kontinente ay walang sino man ang may ganoong banal na kakayahan, lalo na ang matandang yon. Kahit na sinabi niyang disipulo ka niya, sino ba ang tunay mong master? Nag-isip si Zuo Fan ng sandali, pagkatapos ay tumingin sa mga matang puno ng pag-asa at malamig na nagsabi, "Si Old Yuan ang aking nagmulat na master, at lubos ko siyang iginagalang. Ngunit ang master na nagturo sa akin ng aking mga kasanayan ay iba. Siya ay isang reclusive expert, at hanggang ngayon ay hindi ko alam kung siya ay buhay pa o patay na. Ngunit tiyak na siya ay napakalakas, mas malakas kaysa sa sinuman sa kontinenteng ito. Ang sinuman sa kontinente sa ilalim ng kanyang mga kamay ay madudurog na parang langgam." Sumigaw si Xiao Yunshan sa takot. Ano? Kaya ba niyang ihambing sa invincible sword ng central area? Bahagyang nangunot ang mga kilay ni Zuo Fan, ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. Invincible. Tanging ang isang palaka sa balon ang mangangahas na tawagin ang sarili niyang invincible. Sa pinakamababa, madali siyang matatalo ng aking master nang walang gaanong pagsisikap, ngunit kahit ikaw ay hindi mangangahas na tawagin ang iyong sarili na walang katapat. Ang itaas na kalahati ng katawan ni Xiao Yunshan ay bahagyang nangatal. Nakaramdam siya ng labis na pagkamangha. Pagkatapos lamang ng mahabang panahon ay nagpakawala siya ng isang malungkot na buntong hininga. "Kapalaran, kapalaran, kung nalaman lang namin na napakalakas ng iyong master, bakit ka pa namin ginalit? Kahit na talagang namatay ka at ang iyong master ay dumating para maghayganti, marahil ay walang sinuman sa buong kanlurang lupain ang makakapigil sa kanya. Ang sakuna ng pagkawasak ng sekta ay hindi maiiwasan. Ang matandang ito ay wala ng lakas at wala ng natitirang sama ng loob." "Matandang kaibigan, natalo ang matandang ito. Natalo ako sa iyong disipulo. Maaari ka nang mamahinga ng payapa ngayon." Sa wakas, samuka si Xiao Yunshan ng isang malaking kumpol ng dugo. Dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata habang ang kanyang dalawang maputlang bahagi ng katawan ay bumagsak. Sa isang iglap, ang High Venerable ay sumigaw, habang ang mga balintataw ng lahat sa Heaven Sect ay marahas na ng liit. Ang lahat ng naruroon ay natulala sa takot. Ang kanilang tagapangalagang Diyos, ang High Venerable,
ay talagang dumanas ng isang tragikong kamatayan ngayon. Sa isang iglap, isang walang katapusang pakiramdam ng pagkawala at takot ang umapaw sa puso ng lahat. Pagtingin sa nag-iisang figura sa ere, sa wakas ay nakaramdam sila ng isang nakakapanghina ng pusong pagsisisi. Bakit ba tayo naniwala sa mga mapang-akit na salita ni Zai Wuyu noon upang magkaroon ng makasalanang utang na ito? Tahimik na nakatayo si Zuo Fan sa ere, malamig na tumitingin sa malamig na bangkay sa ibaba at hindi mapigil ang magpakawala ng isang buntong hininga. Noong una, walang sinuman sa magkabilang panig ang nais maging kaaway, ngunit dahil sa magkakaibang panig, ang pagpatay sa isa't isa ay sa huli ay hindi maiiwasan. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga ang binata at nagsabi, "Hay, ganyan talaga ang kawalan ng magagawa sa buhay. Ngunit ngayon, may isa pa ring bagay na kailangang gawin, at iyon ay ang ipadala ang mga bastos na ito sa impyerno." Pinalit ni Zuo Fan ang kanyang mga mata. Nilinggan niya ang kanyang ulo upang tumingin sa grupo ni Ren Xiaoyun, pagkatapos ay nagpakita ng isang masamang ngiti at nagsabi, "Ngayon, mga sinta ko, kayo naman ang susunod." Pagkakita sa eksenang yun, hindi mapigil ang mangatol ang kanilang mga katawan, at ang lahat ay labis na natakot, nanginginig sa buong katawan. At pagkatapos, tulad ng malamang na mahulaan ninyo, lumipad pababa si Zuo Fan, inutusan ng buong Heaven Sect na lumuhad, ibaba ang kanilang pantalon, at pinitik ang kanilang mga ari. Haha, isang tunog ng triple kill ang umalingaw-ngaw sa buong sekta. Isang buwan pagkaraan, ang Grand Hall ng Blackwind Mountain ng Pamilya Luo ay napuno ng mga tao. Bukod sa ilang mga elder ng Luo Alliance, mayroon ding 3 pamilyar na figura. Ito ay sina Chu Qingcheng, Ye Lin, at Wu Qingqiu. Nang makitang nagtipo na ang lahat, si Luo Yunhai ay tumikim upang simulan ang pangunahing paksa at nagsabi, "Sa lahat, dapat ay pamilyar na kayo kay Pavilion Master Chu." Sa pagkakataong ito, kinakatawan niya ang Double Dragon Manor upang magtanong ng ilang bagay tungkol sa mga kamakailang pagpatay sa sekta. Bukod dito, kasama rin natin sina Wu Qingqiu at Ye Lin ng Ultimate Clarity Sect. Nang marinig ito, mabilis na yumukod ang lahat, kumikilos ng may matinding pag-iingat. Ang mga ito ay mga miyembro ng 3 Heaven Sect at mga disipulo ng Double Dragon Manor, mga taong hinding-hindi nila kayang banggain. Dahan-daang ikinaway ni Wu Qingqiu ang kanyang kamay. Sa pagiging lubhang magalang at madaling lapitan, tumawa siya ng mahina at nagsabi, "Sa inyong lahat, hindi na kailangang maging formal. Narito lamang kami upang magtanong ng ilang bagay, kaya mangyaring ituring niyo kami bilang mga ordinaryong panauhin." Kamakailan, sa alam namin, walang kahit isang tao ang nakaligtas sa Demon Scheming Sect at Mystical Heaven Sect, at walang anumang mga pahiwatig. Ang isang lihim na puwersa na may kakayahang gumawa nito ay bihirang makita sa buong kanlurang lupain. Sa pangkalahatan, mas maraming taong sangkot, mas mataas ang tsansa na mag-iwan ng mga pahiwatig. Kung mas kaunting tao ang nakakagawa nito, mas mataas dapat ang lakas ng bawat individual. Kaya naman, wala kaming mga pahiwatig at maaari lamang humingi ng tulong mula sa Luo Alliance, na siyang pinakamalapit na kapangyarihan sa 2 sektang ito. Nang marinig ang mga salitang ito, natigilan si Venerable Bai, pagkatapos ay nagtanong ng may pagdududa. Posible kaya na pinaghihinalaan ninyong ang aming Luo Alliance ang gumawa nito? PFFT. Pagkatapos masabi ang mga salitang yon, isang tawa ang biglang umalingaw-ngaw. Nilinggan ng lahat ang kanilang mga ulo upang tumingin, para lamang matuklasan na si Ye Lin pala yon. Nangutya siya, "Haha, pakiusap naman, magkaroon nga kayo ng kaunting kamalayan sa sarili. Hindi kami mga mangmang, maaari naming paghinalaan ang sinuman, ngunit hindi namin kayo paghihinalaan. Mayroon ba kayong ganyang klaseng lakas?" Nang marinig ito, nakaramdam ng galit ang lahat, at ang kanilang mga mukha ay agad na nagdilim. "Kahit na ang lakas ng aming sekta ay mas mahina kaysa sa inyo, hindi nyo naman pwedeng sabihin yon ng direkta ng ganoon. Hindi ba ito ay paghamak sa amin?" Tumingin si Chu Qingcheng sa grupo ng mga elder at mabilis na nag-ayos ng sitwasyon, na nagsasabing, "Humihingi ako ng paumanhin sa inyong lahat. Kulang siya sa kagandahang asal,
kaya mangyaring huwag na ninyo siyang pakipagtalo ng labis. Ang aming layunin sa pagpunta rito sa pagkakataong ito ay upang linawin lamang ang isang bagay. May nakakaalam ba kung saan at kanino natanggap ni Zuo Fan ang kanyang mana? Ano, ang mana ni House Steward Zuo? Nang marinig ito, agad na natulala ang lahat, na sinusundan ng mga bulong-bulungan, kasabay ng mga naguguluhang mukha. Ang mga tao rito ay pawang nagmula sa Chanyu Empire. Noong una, karamihan sa 7 marangal na pamilya ay mga kaibigan ni Zuo Fan. Noon, lihim at masusing iniimbestigahan nila ang background ng bidang lalaki ngunit walang natuklasan, na walang nakuha kahit ano. Ngayon na biglang nagtanong si Chu Chengcheng tungkol dito, sa katunayan, saan at kanino nakuha ng isang taong kasing talino at kasing tapang ni Zuo Fan ang kanyang mana. Nais din talaga nilang malaman. Sa sandaling ito, muling bumulong si Venerable Bai. Hi, Pavilion Master Chu, hindi nyo dapat ito itinatanong sa amin. Wala rin kaming malay tulad ng isang kalbong monghe na humahawak sa kanyang ulo. Si House Steward Zuo ay nagmula sa pamilya Luo, kaya dapat kayong magtanong sa mga tao ng pamilya Luo.